Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Better Days paparating na. Ito ang payag ni E.S. Ralph Recto. Tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto na paparating na ang mas magagandang araw para sa mga Pilipino matapos niyang ihayag ang mas magiging matatag na ekonomiya pagpasok ng 2026. Bunga umano ng mababang inflation at mas pinaigting na good governance ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natatawa na lang ako. Pinaigting. Better days are coming. Makakaasa po ang bawat Pilipino na mas malakas at mas matatag na ekonomiya sa mga darating na buwan dahil sa tiwala at mas tapat na pamamahala. We will make a strong economic comeback in 2026. Yan ang pahayag ni Recto. Tiniyak din ni Recto na ang 2026 national budget ay magiging mas disiplinado at tutok sa mga programang may direktang epekto sa pagbangon ng ekonomiya. Okay. Better days paparating na. So, tanong, paniniwalaan ba siya ng taong bayan? O pinagtatawanan lang? Tingnan natin ang nag-react. Bagong post lang ito eh. Kapopos lang. 1,100 ang nag-react. 871 ang tumatawa, 143 ang galit, 87 lang ang nag-like. So, Executive Secretary Recto, wag mo nang bulahin ang mamamayang Pilipino. Ikaw po ang itinuturo na implementor sa pagkuha ng pera ng taong bayan, specifically PhilHealth 60 billion at saka nito Philippine Deposit Insurance Corporation na trust fund 107 billion. Kayo po ang sinasabi ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio na pwede kayong kasuhan technical malversation at saka plunder dahil ang mga perang iyon, pera ng taong bayan intended for a specific purpose, para sa kalusugan at para sa insurance ng mga naglalagay ng pera sa bangko. Anong ginawa nyo? Ginamit nyo sa ibang bagay. Ginamit nyo, pinondohan nyo ang mga unprogrammed funds ng mga kongresista, lawmakers, para may sakatuparan ng kanilang mga pet projects, lalo na ang flood control. So anong nangyari sa flood control? Diba? Kaya trilyones ang nawawala. So 2024 budget, anong sabi ni si Senior Associate Justice Lunen? Unconstitutional. Dahil nyo sinimulan nyo yung pagkuha ng mga pondo ng grabe. Tapos sasabihin nyo ngayon better days ahead. Maniniwala ba kami? Sorry. Hanggang salita, parehas lang kayo ng Pangulo na ang gandang pakinggan ang mga sinasabi ninyo, kailang malayo po sa katotohanan. Yan lang po, personal opinion lang ko ngayon, E.S. Recto. Ano ngayon yung PhilHealth? Sabi ibabalik, kailang kukunin, ibabalik sa 2026 budget. Anong ibig sabihin nun? Di ba kami pa rin magbabayad? So, double jeopardy, doble katay, double, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, doble nakaw. Dapat, kayo yung gumastos, kung sino yung mga binigyan nyo ng pundong yun, ibalik. Kasi pera namin yun, pera ng PhilHealth, PDIC. Tapos ngayon, kami pang magbabayad.
Tapos ngayon, sasabihin nyo, pinapaasa nyo na naman kami na better days ahead. Well, kung may maniwala po sa inyo, okay, well and good. But ako, mga kaibigan, wala na akong paniwala dito sa mga sinasabi ng Marcos Jr. administration dahil taliwas ang mga salita sa nangyayari sa actual ground. Maganda sana kung makabangon ng ekonomiya. Why not? Sana magdilang anghel po kayo, ES Recto, kasi kung talagang makakabangon ang ekonomiya, ang mananalo ay ang taong bayan, ang mga nasa laylayan. Kailang tingin ko malabo pa sa alkitran. Kasi once na hindi magbalik ang investors' confidence, hindi tayo makakabangon. Yun ang aking pananaw. Kailangan maipakita ng administrasyong ito na totohanan yung kampanya niya laban sa korupsyon. Sa ngayon, wala eh. Kung ako nga, ordinaryong Pilipino, nakikita ko parang panakipbutas lang yung ICI. Tingnan mo. Una, nag-resign si Mayor Magalong. Resign si Secretary Singson. Tapos nalaman natin, wala palang pundo. Kawawa ang mga nagtatrabaho sa ICI. Paano ngayon? Akala ko, priority measure ng Marcos administration ng ICI para panagutin ang dapat managot. Wala naman palang pundo. So, anong asahan mo sa ICI? So, ayun. Once na hindi maibalik ang tiwala ng business community, walang mag-i-invest o kukunti mag-i-invest, kawawa ang taong bayan. So, it's not better days ahead, kundi gloomy, madilim ang kinabukasan. Issue ng pulburon, paggamit ng pulburon. Kung gusto nyong babalik ang tiwala ng taong bayan, tiwala ng lahat, at sana magpa-testing na sa buhok ang Pangulo para once and for all, matuldukan na ang issue na yan. Dahil ang tagal ng issue na yan. Magtatatlong taon na, kampanyahan pa lang 2022, issue na yan hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Mismong kapatid na ng Pangulo ang nag-akusa sa kapatid niya na gumagamit talaga ng pulburo ng kapatid, ayaw niyong aksyonan. Paano babalik ang tiwala? Paano better days ahead? I'm sorry, hindi ako naniniwala sa pahayag ng ES Recto na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa taga Anamugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Mga silupin lang, so kuwao na. Pilagid ka tuig nga ang ilang balay, inaan lang ang itsura Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang makita gid nato nga lisod gyud kayo ang ilang pagtuig. Nagatulog na gani ang mga tubig kaya naputos lagi sa silupin. So mga gabok na gid kayo ang silupin ang mga tubig So ang inyong gabuhaton ra Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Ana na. Iatop then mulagi magulan ay. Magulan ga maputos gyapon. Dapat digira ni kilis sana og ibungtag ko na lang gay ni kilis. Silupin. Ilang mga kusina. Kadang tangon ang atop pero ang tubig atop nga silupin lang. Karon naman sa pagtanggal maga-atop nagpod si Angkol ay nakuha naman tong iyang atop nga mga silupin lang.
O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Uncle. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So maayo na gyud. Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginagatag sa amo o nagiya sa nagatag sa sin. Nga wala na ito nga mong gikuan ni silupin. Umayo na. Oo. Di ko kayo pasalamat sa nagtabang sa amo nga na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Umayo na gyud ang atop ni Uncle karon.